Ito po ang bali pang-apat na siri po natin sa rebuilding our nation by building our lives. So doon nakita natin na ang ating bansa pala ay dati na nagsasamba sa tunay at buhay na Diyos nang wala pa yung mga Kastila. Nang dumating ang mga Kastila, saka lang po na-introduce itong idolatry, itong pagsasamba sa Diyos-Diyusan. At hindi lang yun ang nangyari na nagkaroon tayo ng religious confusion, kundi nagkaroon tayo ng material exploitation as well as mental exploitation. So, ang kayamanan ng Pilipinas ay talagang ninakaw, ika nga sa atin. However, sabi ko nga sa inyo, in these last days, baka ito ang panahon na gamitin ng Diyos ang Pilipinas na maging launching pad for mission dito sa Southeast Asia. At gusto ko na maging participant ako diyan at ninanais ko rin na maging participant ang eklesiyang ito ng Panginoon. By what or by how, sa paanong paraan, ito na nga na tayo ay palakasin ng Panginoon in the inner person and then maging lifestyle natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos na hindi naman mahirap ngayon. Kung mag-establish kayo ng mga group chat ninyo, may mga friends kayo sa iba't ibang parte ng sanlibutan, then you can disseminate the preaching. And by that, I believe, isa sa mga paraan para tayo ay makapagpahayag ng salita ng Panginoon. Wala na ng yung geographical border. Nandoon nga po itong, ang salita ng Diyos ay nakapapasok kahit na hindi ka pupunta doon. So, itong mga missionary, so-called, na kailangang umalis pa sa kanilang bansa at pumunta sa ibang bansa, maaari pa rin gawin yan ngayon. But with these restrictions, then I believe hindi napigilan ang pagpapalaganap ng Diyos ng kanyang salita. So this is the fourth of the series, Building Our Lives on Holy Faith. Ito pong ating babasahin. Sabayan po ninyo ako, starting from verse 20 ng Jude. Sabi dito, "But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith." Yan natin kinuha ang title na yan. "Praying in the Holy Spirit. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And on some have compassion, making a distinction, but others say with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen." So, ito po ang unang papansinin natin dito sa mga binasa natin regarding sa topic natin, building our lives in holy faith. Okay? Sa banal na pananampalataya. So, there are three things dito na makita natin. Building our lives suggests, number one, starting point. Number two, process. And a glorious goal. Okay? Ito ang ating pag-usapan, a starting point, a process, and a glorious goal. I believe itong starting point na ito ang tinutukoy dito na genuine faith, real, genuine faith on the only true and living God. Okay? Ang panahon na tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos na tinatawag Ebanghelyo in particular, at doon na ipahayag sa atin ang kadakilaan ng Diyos na ito, ang nag-iisa at tanging Diyos na buhay, na may-ari ng lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At itong Diyos na ito, nang mapakinggan po natin
sa pamagitan ng pagtatrabaho ng Banal na Espiritu sa ating mga isipan, sa ating mga puso, nasilayan natin ito sa pamagitan ng spiritual nating mga mata, ang kagandahan ng Diyos na ito. At doon, nagkaroon tayo ng tinatawag a heart-knowing and heart-embracing experience in life. Why I have to emphasize these statements, mga kapatid. Heart-knowing. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, okay, ang mga spiritual na mga bagay, hindi po ma-apprehend o ma-comprehend ng pamagitan ng natural mind, the natural man. Subalit, pag ito ay ipinahayag in the power of the Holy Spirit, then sumisikat po ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa ating mga puso. Nakikita natin ang kalagayan natin. And then doon, nakikita natin na sa gitna ng ating hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, minahal tayo ng Diyos at itong ginawa ng Diyos para sa atin, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Doon, in some degree, nakilala po natin sa pamamagitan ng ating puso ang tunay at buhay na Diyos. At hindi mo mapigilan yon, nagkaroon ka ng spiritual na pagyakap sa Kanya. Ang ibig sabihin yan, you learn to love because you have known Him. You cannot love someone whom you do not know. Di ba? At doon nakita natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon na siya nga ang nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At nang tayo'y nanampalataya sa Kanya, then nagsimula po itong journey of building our lives. Itong sabi sa Jude 20, "But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith." That is the starting point. Building yourselves up on your most holy faith. Mayroong pundasyon po itong building of lives. At ito nga ay ang relasyon natin sa tunay na Kristo na tapos na nagbayad ng ating kasalanan. Hindi po relihiyon, hindi po organisasyon, hindi po ang First Fundamental Baptist Church ang garantiya na tayo makapagpatayo ng ating buhay na maging malakas at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon dahil kaanib tayo ng First Fundamental Baptist Church? No sir, no ma'am. Kalimutan mo yan. Maaring ang isang tao ay kaanib ng isang organisasyon. Pero kung wala siya ng relasyon dito sa tunay at buhay na Diyos, kahit na anong preaching, kahit na anong pagtuturo, kahit na anong paghihikayat ng preacher at ng mga mananampalataya sa taong yan, hindi po yan lalago dahil wala naman po talaga nang nangyaring pagkakaroon ng buhay, spiritual na buhay sa kanyang sarili. Okay? No matter how good is the teaching, no matter how clear is the explanation of the Word of God, kung wala po nangyari na talagang real experience na nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoong Jesucristo, then hindi nga po magkakaroon ng tinatawag paglago. Okay po? So very important po itong foundation. And then, titingnan po ninyo, ito nga ay natutukoy o nakaukol sa the only God, our Savior. Nag-iisang Diyos na tagapagligtas who alone is wise. Siya lang ang matalino sa lahat. Kaya nga, ang isang taong tunay na nanampalataya sa Panginoon, bagamat hindi naman talaga niya kayang intindihin ang lahat ng mga pangyayari sa sanlibutan ito, maging ang pangyayari na tinutulutan ng Panginoon sa kanyang buhay, kagalakan man o kalungkutan. Subalit dahil kilala niya ang tunay at buhay na Diyos na ito, na talagang mas matalino kaysa atin, na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay, then mayroon siyang pagpapasako po dito.
hindi po natin hinahatulan o hinuhukuman ang sinuman na nagpa-participate diyan sa tinatawag pagrebelde, pagrally, paglaban sa gobyerno, at maging yung nagko-question ng katotohanan ng paghahari ng Panginoon at pagiging soberano ng Panginoon sa sanlibutan ito at sa unibersong ito. Anong ibig kong sabihin? May mga tao kasi na kung minsan, dahil sa nakikita nilang mga katiwalian sa sanlibutan ito, at dahil naman sila ay, of course, natural naman sa tao na maging idealistic tayo, gusto natin lahat ay formal, lahat ay reglado, lahat ay ganito. Bagamat maski sa atin, hindi rin natin ma-apply yun. Pero nagtatanong kung minsan ang tao, bakit nangyari ito? Kung tunay na mayroong makapangyarihan na Diyos at mayroong matalinong Diyos, bakit mayroon ng mga kahirapan? Bakit mayroon ng mga pang-aapi? Bakit mayroon ng mga taong hindi naman nagkasala pero sila ang nakulong? At may mga taong tunay na nagkasala pero sila ang nakalibre? And you know, we cannot avoid that kind of questions. Nangyari po talaga ang ganyan. Pero mga kapatid, mga kaibigan, sabihin ko po sa inyo, bagamat hindi tayo makakakuha ng talagang absolute final answer sa mga katanungang yaon, kung tunay po tayo na na-build up dito sa pundasyon ng pakakilala sa tunay at buhay na Diyos na siya ay matalino sa lahat ng mga nilikha, siya ang pinakamatalino, the all-knowing and all-wise God, then ang puso natin ay magsasabi lang, okay lang, Panginoon. Hindi ko maintindihan ang lahat, pero alam ko, mas magaling ka kaysa akin. You are too wise to commit mistakes and too loving to be unkind. Actually, may mga tao na nag-a-argue ng mga bagay na patungkol dyan sa pagpapatakbo ng Panginoon sa sanlibutan ito. And they are questioning the wisdom of God. Pero kung titingnan mo, kahit na sa tinatawag pag-obserba ng mga pangyayari, makikita ninyo na talagang nandoon ang display ng infinite wisdom ng Panginoon. Example, itong sinasabi ko sa inyo, ang mga cycles ng sanlibutan ito. Ang oxygen, carbon dioxide cycle. May nag-design yan. Ang all-wise God ang nag-design yan. Alisin mo yan ang kahit na isang parte ng cycle, then this world will be in chaos. Ang water cycle, for example, ang water cycle, alisin mo yan. Ang water cycle, man cannot exist. At ang nag-design po niyan ay ang all-wise God, all-powerful God, all-loving God. You try to imagine kung wala ng water cycle. Mayroong isang pagbuhos ng ulan. Kung mayroong mang formation ng clouds yan sa kung anong kaparaanan, pagbuhos ng ulan, hindi nababalik doon. Tapos na, hanggang dyan na lang. Di ba? At kung mayroon man ng, sabihin natin, tubig na dati na nandyan, nakaimbak na, wala na ng water cycle, so, saan tayo kukuha at paano natin tutubigan ang mga pananim? You try to think of that. Anong katalinuhan ng tao ang pwedeng magawa para makagawa siya ng plano at mas ikatuparan niyan na kung saan ang lahat ng mga pananim sa buong sanlibutan, 1/3 of our earth is land. 2/3 ang tubig. Anong kanyang paraan para magamit niya o para maisakatuparan na madilig ang lahat ng mga pananim? Kaya ng tao. Anong gagamitin niya? Paano niya aalisin ang asin sa dagat? Okay? But you know, sinimplify lang yan ng Panginoon. Gamit lang ang tinatawag init
gamit ang tinatawag dynamics o ang pagpapagalaw ng isang bagay, and then nagkaroon ng water cycle, and everything is in proper order. Mga kapatid, sapat ito na mga dahilan, I believe, na kung tama ang pakakilala natin sa tunay at buhay na Diyos, then we can understand. Okay? Here is a verse that would help us. Proverbs 9:10. Sige po, sabayan ninyo ako. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang fear of the Lord na sinasabi dito, yung pagkilala mo dito sa kahanga-hanga na Diyos at ang hindi mo mapigilang paghanga sa Kanya, reverential fear. Yun ang kinanta kangina, I stand in awe. Dahil kahanga-hanga nga itong Diyos na ito. The fear of the Lord, kung makilala mo itong tunay at buhay na Diyos, at dito ka humahanga sa Kanya, heart-embracing, heart-knowing sa Diyos na ito, then you have gotten wisdom. Nakuha mo ang pasimula ng karunungan. And then, tingnan nyo ang masumunod, and the knowledge of the Holy One is understanding. So makikita mo, ito palang nangyayari. Ito pala. Kaya pala ganito yan. Again, I would say, we could not answer absolutely all the questions ng sanlibutang ito. But we can understand na mayroong Diyos na mas matalino sa atin, mas makapangyarihan sa atin, na umiibig sa atin, at ang ikakabuti natin at ikaluluwalhati niya ang kanyang tinutulutan na mangyari. Okay? That is the starting point, mga kapatid. You can build your lives kung hindi ka rebellious, hindi ka parareklamo, kundi itong Diyos na ito na sinasampalatayanan mo, na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo, ilinigtas ka niya, pinatawad ka niya, then ito rin sa kanyang sariling kaparaanan ang magpapalago sa atin. So the second thing is a process. A process. A real, genuine faith on the only true and living God will persevere till the day of Christ. Ang salitang persevere, mga kapatid, ay itong sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng hindi maintindihan mga pangyayari na tinutulutan ng Panginoon mangyari sa sanlibutan ito, sa bansa natin o sa ating buhay as an individual person, sa gitna ng mga bagay na yon, nagpapatuloy ka na puspos ng kagalakan hanggang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, ang tawag dito, progressive spiritual growth in holiness, joy, and compassion. Progressive. Araw-araw lumalago. Lumalago sa kabanalan. Lumalago na tumatalikod, lumalayo sa kasalanan, at lumalapit sa Diyos. Hindi ito nangahulugan na perfecto. Perfecto na tayo o perfecto ang isang mananampalataya. Hindi po. But rather growing. Nananalo laban sa kasalanan. Nananalo laban sa mga padaya ng diablo. So in holiness, at puspos siya ng kagalakan. Kahit na sa gitna ng mga kalungkutan, sa gitna ng problema. You can have the Macedonian Christians in 2 Corinthians chapter 8 as your model. Na bagamat sila ay puspos ng kahirapan, malalim ang kanilang kahirapan at grabe ang kanilang problema, ang abundansya ng kanilang kagalakan ay nag-uumapaw. Okay? That is an experience, and that should be the experience of a real Christian. Okay? And then compassion, loving others. So, tingnan nyo ang verse na ito. Dahil dito, nagpapakita sa atin na ito ay nangyayari sa pamamagitan ng prayer. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. So it's through prayer in the Holy Spirit. There is that process of taking up or drawing, sumasalok tayo ng biyaya sa
pagpapatuloy na pagdepende sa banal na Espiritu para sa kapangyarihan para tayo ay makapagpatuloy. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, hindi sa ating sariling kakayahan. Dahil kung sa ating sariling kakayahan, hindi po tayo makapagpapatuloy, especially kung dumaraan tayo sa mga adverse na mga pangyayari. Mahirap. Kaya siguro may mga tao, mga mananampalataya na hindi pa lumago at minsan nawawala na sa eksena. They have not persevered. But ito ang exhortation. Beloved, mga minamahal, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. What does it mean, praying in the Holy Spirit? Hindi ito praying to the Holy Spirit. Iba yun. We are to pray to the Father in the name of Jesus Christ. But praying in the Holy Spirit, ito, pakinggan nyo ng maigi. Ang isang tunay na mananampalataya ay ipinanganak na sa Espiritu. Sabi ng salita ng Diyos, he that is born of Spirit is Spirit. Ipinanganak na muli, na born again. At dahil ipinanganak na tayong muli, naninirahan ang banal na Espiritu sa ating espiritu. Okay? Itong Espiritu ng Diyos na nasa ating espiritu, kailangang ma-influence nito sa pamagitang espiritu natin ng ating kaluluwa na ang aspeto ng pag-iisip, ang aspeto ng damdamin, feeling, at ang aspeto ng decision-making ay ma-influence yan para mag-align yan sa kagustuhan ng Diyos. Ang decision-making kasi nangyari sa kaluluwa natin. Okay? Ang intellect, emotion, and will, nangyayari yan dito sa kaluluwa natin. And then, nailalabas yan sa katawan natin. So, para mangyari yon mga kapatid, na tayo ay makapersevere in prayer, in standing for the Word of God, then we need the power of the Holy Spirit. So when we pray, we are praying in the power of the Holy Spirit. And when we pray, we are saying to God, nagsasabi tayo, Panginoon, hindi ko po kaya. Mahirap itong kalagayan namin. Pero dahil pinananahanan ako ng banal na Espiritu, I can do all things through Christ who strengthens me. Alam ko may mga experience sa kayo ng ganyan. At totoo nga na pinapadaan tayo ng Panginoon para ma-realize ito that in prayer, the Holy Spirit can strengthen us. Hindi ko po alam mga kapatid kung ano ang daraanan natin sa mga susunod na buwan. Okay? Hindi natin alam kung anong daraanan ng sanlibutan. Makikita ninyo, lalong tumataas ang mga bilihin. Apektado tayo ng sanction ng Amerika dyan sa against Russia. At dahil malaki ang percentage ng crudo na kinukuha doon at fertilizer, so tarang mayroong domino effect yan sa ekonomiya ng bansa. I don't know kung talagang dadaan tayo o kaya't aabot tayo doon sa tinatawag economic depression na nangyari sa panahon ng 1930s. Nang sabi ng mga reports ay talagang sinadya yon ng mga elitistang mga tao. Kasi sila hindi naman mararamdaman ang paghihirap, pero mararamdaman ng maraming mga maliliit na bansa. At kung ito ang mangyari, mga kapatid at mga kaibigan, saan tayo sasalok ng biyaya? Na kung saan, nandyan pa rin, puspos pa rin tayo ng kagalakan at naaawa pa rin tayo, nahahabag pa rin tayo sa ating kapwa. Gusto pa rin natin ipaabot ang Ebanghelyo in spite of the fact that we are also suffering like them. Mga kapatid, we need prayer. And of course, we need through faith on God's promises, we can build our lives. Sabi dito, itong pangako, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Meaning, every time mayroon tayo ng mga circumstances sa buhay, na alam naman natin, hindi talaga natin kaya,
The Lord is trying to tell us, okay, remember my promise. I love you unto the end. Masarap ba yun? Masarap bang panghawakan ang pangako ng Panginoon yan? John 13:1, He loves us unto the end. Alam ng Panginoon, may mga failures tayo. Pero sabi ng Panginoon, I love you today until forever. And yun know, mga kapatid, it's a very comforting word na dapat pinanghahawakan natin palagi. At bakit kailangan natin ang mercy of our Lord? Because hindi po tayo perfecto. Sino ang tao na nangangailangan ng habag? Ang taong palaging 100% o ang taong hindi nakapasa kung sa grades pa? Di ba? Tayo hindi nakapasa. Most often, pero ito ang kinahahabagan ng Panginoon. He delights in mercy. So maraming pangako ang Panginoon, mga kapatid. Magpalakas tayo dyan sa mga pangako ng Panginoon. Yung mga material na mga bagay, na kung minsan, pinag-aalala natin, paano ako asinso, ano kayang mangyari? Sabi ng Panginoon, hindi nga niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya libre na siyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi kaya niya tayo bibigyan ng lahat ng mga bagay? Kung pinapakain niya yung mga ibon na hindi naman nagtanim, hindi naman nag-ani, pinapakain, then pakakainin tayo. Di ba? Of course, wag lang magpilosopo na baka akala mo tutunganga ka lang, hindi ka magtatrabaho, papakainin ka ng Diyos. O wala kang makitang ibon na ganyan. Na nakatunganga pagka gising ng umaga. Ang ibon ay binigyan ng abilidad para lumipad, binigyan ng mata para makita kung saan ang oportunidad, saan dyan ang may uod, saan dyan ang may mga nektar, saan dyan ang mga bunga ng kahoy na pwede niyang kainin. And so in like manner, ganon, binigyan tayo ng abilidad. Ang Diyos nagbubukas ng oportunidad, gamitin natin yung abilidad, and surely God's promise will be true to us. Okay? He will not withhold any good thing to those who walk uprightly. Ito pa po. Verse 24. Sige, sabayan po ninyo ako. Now to Him who is able to keep you from stumbling. So, may pinapaabot na sa buhay natin, in our journey of building our lives, mayroong panahon na natitisod tayo. Tama? Matitisod tayo. But He can keep us. First, He could keep us na hindi tayo mag-stumble. Second, He could keep us na kung tayo na-stumble, ibabangon tayo niyang muli. That's keeping. Ang ibig sabihin, katulad ng sinasabi sa Psalms, na the steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not utterly be cast down, because the Lord upholds him with His hand. Oo nga, though he fall, may stumble tayo, mahulog tayo, pero mayroon nagsasalo sa atin. Ang Diyos na nangako sa atin at may kakayahang tuparin ang kanyang pangako. Nasabi niya, I give unto them eternal life. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. We are forever safe sa kamay ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. At napakaganda kung ito ay pinag-claim po natin. And balang araw, haharap tayo sa Panginoon. Tingnan niyo ang verse na ito. And to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Present us faultless? Anong ibig sabihin nito? May tao kaya na simula ng kanyang pagkaligtas, simula nang siya'y makakilala sa Panginoon, ay wala siyang nagawang anumang kamalian, kaya faultless siya? Is that so? That's not the meaning. Ang word na faultless dito or blameless, mga kapatid, is that no one can point a finger against us because ang lahat nating mga kasalanan
Ang lahat nating mga kapaltahan, na-remit na po yan sa Panginoong Jesucristo. Okay? Na-remit na yan. All your sins and iniquities, sabi ng Panginoon, I will not remember. And their sins and iniquities will I remember no more. At sabihin ko po sa inyo, magpapalago po yan sa ating relasyon sa Panginoon. Kung wag nating kalilimutan ang mga pangako na yon. Through sharing our faith to others with love and compassion. Ito po ang living faith, ang tunay na pananampalataya. Okay? Lumalago po ito sa pamagitan ng pag-share ng pananampalataya niya sa iba with love and compassion. Ito ang verse. And on some have compassion, making a distinction, but others say with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh. Ang picture na pinapakita dito mga kapatid, tayo ay nasa safety condition na. Ang ibig sabihin, tayo ay ilinigtas na ng Panginoon. Marami ang mga tao na hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. Marahil, mama mo yan. Marahil, papa mo yan. Marahil, kapatid mo yan. Kaibigan mo yan. Mga kamag-anak mo na alam mo ang sinasampalatayanan hindi man ang tunay at buhay na Diyos. Nandyan pa rin sila sa pagkalubog sa Diyos-Diyusan. And so, ang natural, mga kapatid, na tendency, ang natural, kung tayo po ay lumalago, diyan sa pag-ibig ng Panginoon, diyan sa mercy ng Panginoon, kung tayo po ay lumalago diyan sa pag-protect ng Panginoon, there will be an overflow. Okay? An overflow of God's love in us. A natural overflow. Ang ibig sabihin, hindi ka dapat pilitin. It's natural. Makarinig ka ng salita ng Diyos na nakabless sa'yo, ang maiisip mo agad, kumusta kaya? Yung kapatid ko na nasa malayong lugar, ano kaya ang kanyang pinaniniwalaan tungkol dito? Naku, hindi ganito ang kanyang paniniwala. Ang natural na tendency mo, gusto mo siyang isira ng salita ng Diyos. Natural po yan. Para kang isang magulang na nakatikim for the first time ng isang magandang o masarap na pagkain at naalaala mo, naku, ang mga anak ko, hindi nakatikim pa nito. So kahit na medyo kunti lang naman ang natikman mo, pipirasuhin mo pa yan. I-reserve ko ito sa bunso ko para makatikim din siya. That's the natural overflow of love. Okay? Naalala ko ang mother ko noon, that was 2006, nang buhay pang mother ko, birthday niya, at kung birthday niya, nagtitipon po kami. Umuwi yung kapatid ko, at naghanda siya, nagluto siya ng iba't ibang mga luto na alam niya. Iba't iba, mga foreign food. At masaya kami. Lahat ng mga magkakapatid nandoon, pati ng mga apo, pati ng mga pamangkin. Napansin ko wala si mama. Sabi ko, saan ang mama ko? Pumasok ako ng kwarto at nakita ko nandun ang mama ko umiiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Nandito si Wilmore, bakit ka umiiyak? Ha? Nalulungkot ka? Birthday mo ngayon? Alam niyo ang sagot niya sa akin? Ganito. Sabi niya, naalala ko si Papa mo. Hindi nakatikim ng pagkain na yun. And that is love. Kinuha ng Panginoon ang Papa ko, 1995. 11 years after, hindi pa malimot ng mama ko. Makatikim siya ng pagkain na masarap na hindi natikman ng Papa ko. Nalulungkot siya. Sana nakatikim din ng Papa ko noon. Grabe! And you know mga kapatid, that's a natural overflow of God's love in us. Dapat ganun ang nangyayari pag tayo ay lumalago. Then, a glorious goal, tapos agad tayo dito, a glorious goal. Ito ang glorious goal. A real, genuine faith, that's letter C already, on the only true and living God always result to our highest good and God's maximum glory. Anong ibig sabihin yan? Dahil hindi nga sa pamagitan ng ating kalakasan,
makakapag-persevere tayo upang lumago tayo dahil hindi nga sa pamagitan ng ating determinasyon, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na hinihingi natin in prayer at kiniklaim natin ang kanyang mga pangako. Then, ang nagiging resulta nito, wow, naaayos ang ating buhay at nabibigyang kaluwalhatian ng Diyos na nagbigay ng kapangyarihan para ma-build up ang ating buhay. And that's, mga kapatid, I believe, no room for self-exaltation. Pag isang mananampalataya ay lumago na sa Panginoon, then he gets more humble. He is more humble than doon sa hindi pa lumago. Okay? Marahil ang hindi pa lumago, excited sa mga natutunan niya, mga bersikulo at gustong makipagdebate dahil magaling siya. Pero yung lumago na, alam naman yan, hindi niya kayang debatehin ito, hindi naman makukumbinsi ito sa pamagitan ng debate, ni sa karate, ipiprehan na lang niya yon. Prehan ko na lang ang taong ito. Okay? So, no room for self-exaltation. Ito po ang verse. Sige po, sabayan po ninyo ako. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Itong salitang be glory, majesty, dominion, and power, meaning we are attributing, tayo ay ibinibilang natin na ang kaluwalhatian ay tanging sa Diyos lang, ang kagandahan, the majestic beauty of the Lord who has saved us, and the Lord who has built us up in our most holy faith, ang kapangyarihan naon ay walang iba sa tunay at buhay na Diyos. At alam ninyo mga kapatid, mga kaibigan, balang araw, there will be that global worship and glorification of the King of Kings and the Lord of Lords. Basahin niyo sa Book of Revelation, it's in chapter 5, na kung saan ang lahat ng mga tunay na mananampalataya, magtitipon-tipon yan from all nations, tribes, tongues, and languages, iba't ibang tribo, iba't ibang lingwahe, magtitipon sila doon at magsasamba sila sa tunay at buhay na Diyos. Regardless of their color, regardless of their religious affiliation or religious organization, pero dahil tunay sila nananampalataya sa tunay at buhay na Diyos, hindi sa mga Diyos-Diyusan, hindi sa mga santo-santo, kundi direkta sila dito nananampalataya sa nag-iisang tunay at buhay na Diyos, then we will be together with one mouth and one heart, glorifying the God of the Bible. And that's a greatest, glorious time, mga kapatid. God will receive the maximum glory that He only deserves. Alam ba ninyo, lahat ng mga bagay nilikha ng Diyos for His glory. Kung palagi kayong nakikinig sa akin, alam niyo yan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay for His glory. Kaya nga all things come from Him, nangyayari ang lahat ng bagay through Him and for Him. Nasabi ko sa inyo, kahit na ang mga bagay na nakita natin sa sanlibutan ito, bakit binigyan ng kulay ng Panginoon, bakit nandyan ang mga designs na yan na humahanga tayo, it's because they are pointers to the God who is so majestic. Sa Diyos, nakahanga-hanga. Kung humahanga tayo sa mga nakikita natin sa sanlibutan ito, na sisiyahan tayo sa mga regalo ng Panginoon, nagagalak tayo diyan, hindi masama yun. Pero wag nating mahalin sila ng sobra pa sa nagbibigay sa atin ng regalo. The giver is infinitely beautiful and majestic than the gifts. At sana lahat ng ating mga ginagawa,
maging ito man ay maliit, maging ito man ay malaki, mapansin man o hindi mapansin ng tao, iyon ay attributed dito sa Diyos na lumikha sa atin. That's the goal for building our lives. Tulungan tayo ng Panginoon. Gamitin sana tayo ng Panginoon. At gamitin sana ang Pilipinas na maging instrumento for the Southeast Asian countries na makarinig ng Ebanghelyo. The Lord bless us. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, Panginoon, kagila-gilalas nga po ang iyong kadakilaan, ang iyong kagandahan. Lalo na hindi lang namin ito nasilayan ng aming spiritual na mga mata, kundi natikman po yan namin, Panginoon, sa aming mga puso. At ito, Panginoon, kami, gusto naming lumago. Gusto naming maka-grow kami in such a way that ang pamumuhay sa kabanalan, ang pamumuhay na nagagalak dyan sa iyo, more than pa sa mga material na bagay, ang pamumuhay na nag-uumapaw ang pag-ibig para sa kapwa, gusto namin po na maging lifestyle ito. So tulungan mo po kami, palaguin mo po ang bawat isa sa amin. Salamat po. Pinupuri ka po namin ngayon, sinasamba ka po namin. In Jesus' name, Amen.